So this is the last part of my reaction video on the Call Market Outlook 2026. And this time magre-react naman ako sa mga Q&A na mga retail investor, and I'm going to share my personal opinion. But first, if you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. And if you want top level ngaw-ngaw sa Facebook, ayan, no? Can follow my Facebook page. So, market update muna tayo. So, the PSEI is close to 5% year to date. Kakaroon siya ng volatility on recent days. Kasi madaming nag-expect sa paparating na GDP report. Madami na nag-expect pangit, no? Pero once na nilabas nila yung headline na yon, I think may mga magbebentahan dyan. Okay? Assuming pangit talaga siya, no? So, 5% still beating the US market. Pero, grabe yung emerging, oh. Almost 11%. First month pa lang. International, malakas din, 7%. Southeast Asia, 6.5%. Total world, 4%. And my personal dividend retirement portfolio still medyo sumasabay pa rin. Okay? So, mahaba pa yung taon dahil pang pagdadaanan niyang stock market na yan. Kapag-close ako ng another 20% plus for 2026, that's all good. So first question, how will the ongoing corruption investigation affect the market? So depende sa mga nilalabas na headline, kasi yung mga headline yun yung nag-create ng bad sentiment and good sentiment, and sentiment in the short term, it creates volatility, it dictates price action, no? So pag kunyari may headline na may naparusahan na politiko, ganon, I think mag-create yun ng optimism, then which will lead to buying pressure. Ngayon pag ma-headline na nakita mo ulit, corruption na naman, no? Walang pupuntahan yung sentiment na yan. However, kung makalimutan yung corruption headlines na yan, no? Makalimutan siya ng 2026, din na siya pag-usapan. Mag-base na lang yan sa GDP na i-report, kasi doon naman talaga magre-reflect eh. Kung talaga bang may ginagawang adjustment yung administration, kung magre-report sila below 5% na GDP, alam mo na walang nangyayari. Therefore, it will then still create bad sentiment. And bad sentiment means more selling pressure to come in the Philippine stock market. Despite, nakita nyo kanina, maganda yung takbo ng global markets, especially emerging and Southeast Asia. Talagang potentially mga Pilipinas lang yung mapag-iwanan ulit ng 2026. How much will be affected by the US intervention in diba, mga ganyan, di ba pinoproblema yung mga ganyan eh, di ba? As a retail investor, dapat di pinoproblema. Mga ganyang mga bagay-bagay, okay? Ganun talaga, may mga bagay na ginagawa yung ibang bansa na siguro sa tingin mo may apekto, pero baka wala, di ba? May kasabihan nga sa stock market, there's always that reason every year, smart reason every year na magbenta ka, pero lang, no? A lot of it are just noises, speculation. Despite all of those smart reason to sell every year, umangat pa rin ang stock market, di ba? In the long term. Yung kailangan mong malaman dyan, boy. How will the AI boom and potential bubble in the US affect Philippine stocks? So pag nag-boom ang AI, umanda ka na, di ba? Kasi ang AI, ang kakainin niya na trabaho is mga mga white collar na trabaho, yung mga office based ganon. Mag-start yan sa mga BPO, no? Madami yan nire-replace na trabaho sa BPO sector. And then every time na mas nade-develop pa siya ng mas nade-develop, padami yung mga white collar works or mga office-based work na kakainin yan. And what if magkabubble sa US?
magko-correct sila doon. Siguro yung kanilang Nasdaq, yung kanilang tech-driven na index, Nasdaq 100. Magko-correct yun more than 50% in my personal opinion. And S&P siguro more than 25%. Pilipinas, syempre magko-correct din yan due to bad sentiment, 'di ba? Due to panic. Nakita nila, oh, US bumabagsak na. So magbebenta na rin ako dito sa Pilipinas. So it will create some panic, pero dahil sobrang mura na nga ng Philippine stock market, I think magbabounce lang din ulit 'yan. Okay? Makikita nyo dito yan eh. Ayan o. So, nung 2022, nagkaroon ng matinding panic dyan dati. So, nag-correct yung QQQ ng 32%, S&P 500, 18%, VT, Total World, 20%, and International, 18%. So, during that point, nung 2022, nag-correct din ang PSEI ng as high as negative 20%. Pero, nag-close siya ng taon ay negative 7.9. So, nagkaroon siya ng rebound. Kasi nga, kapag sobrang mura na yung market, di ba, and magko-correct pa siya, madaming investment opportunity na makikita ka dyan, may mga magsisibilihan, therefore, nagre-rebound din nga agad, okay? Yun nga lang, hindi siya nagtutuloy-tuloy kasi hindi siya nagkakaroon ng catalyst. Supposed to be dapat last year yung catalyst eh, kasi gumagana or nagkaroon ng rotation sa emerging market. However, last year, biglang pumutok yung tawag nito, yung corruption headlines, tapos nasamahan pa siya ng ang papangit na GDP report, kaya hindi sumabay sa sentiment ang Philippine stock market. Pero kung wala yung corruption headline na yon, tapos nagre-report tayo above 6% na GDP, I think sumasabay na dapat yung Pilipinas dyan. How will the market be impacted if the dollar breaks above 60 pesos? So, madaming sasabi, yung 60 pesos na daw yan, psychological support. So, ibig sabihin, pag nabutas yan, madaming mawawalan ng wisyo, no? Mauulol. So, magbebenta sila. Therefore, it will create some, again, panic selling in the short term. Na kapag may mga ganyang nagpa-panic selling, yung iba, nagtitingin ng opportunity, sumasalo sila ng bargain, which will then i-rebound lang ulit yung yung stock market na yan. Okay? What are some reasons for optimism for the Philippine stock market given current negative investor? Una-una, very cheap. Second is growing pa rin mostly ng mga corporate earnings, di ba? While yes, nag-slow down yung ating GDP, pero GDP hindi naman yan nire-reflect yung corporate earnings talaga ng mga listed na companies. Kaya nga, di ba, despite all of these noises, pag retail investor, titingin ka lagi sa individual performances ng mga companies and you will see that a lot of them are still growing year over year. Therefore, may mga opportunities talaga dyan. What catalyst could turn the PH market into a bull market? So, yung sinasabi ko kanina, yung headline na may naparusahan na malaking politician, blah, blah, blah. Second is, yung GDP na on track ulit siya above 6.5%. Pag nagawa yun na, diba? I think, magandang catalyst na yon. Okay? Given the focus on globalizing portfolios, what is the ideal allocation percentage of global? Wala akong idea kasi I don't invest in global asset sa ngayon. Siguro pag nag-correct ng more than 50% yung Nasdaq, no? Doon ko pag-isipan, pero for now I'm 100% Philippine equities. Mas mura, mas mataas yung mga dividend yield, blah blah, and dahil madaming fear ngayon dyan sa market, madami ding opportunities. Pero kung global asset lang, no? Tapos, kunyari, US market, hindi ako mag-allocate dyan ng malaking portion ng aking portfolio, no? International tsaka emerging pwede pa kasi sila yung nabubugbog on recent or over the past decade. So sila yung may chance na potentially
mag-recover ng value, medyo humabol sa nagawang return ng US market over the last decade. We all know the PSE has been pretty quiet and mostly moving sideways compared to other markets around the world. For small or retail investors like us, it makes you wonder what are your ideal or real option for diversifying outside of the Philippines. While yes, sideways ang PSEI, pero that doesn't mean sideways na rin yung portfolio mo. Again, it depends how you invest. Kung ang investment mo is bumibili ka ng mga index fund, di ba, na PSEI, hindi mo talaga mararamdaman yon kasi sideways ang PSEI over the past few years. Pero kung kung ipili ka ng sarili mong stock, ganon, na yun yung ginagawa ko, hindi ako sideways, no? In fact, I'm outperforming the US market, no? Since 2021, US market, nakilang bull run na sila sa 2, 3, no? Pag yung QQQ, naka-4 na siya, no? 27, 55, 25, 21. So, despite all of those 4 na bull run na ginawa ng US, Pilipinas walang bull run, in-outperform ko siya kasi may mga opportunities diyan sa Philippine stock market. Titingin ka na lang, okay? Yung mga ganyang mga market cap weighted, babawi at babawi yan. Ano yan makukuha niya rin yung timplang yung rebalance na gusto niya, no? Makakuha rin siya ng magandang rebalancing on the 30 na constituent. All of them are growing on a certain particular year and sinaman mo pa ng optimism, magandang GDP, may mga growth narrative sa Pilipinas. Gagawa din yan ng sunod-sunod na bull run, okay? Given the volatility in the market, what are your ideal parameters to be used as mga market timing geniuses, no? Indicators to monitor the trend as a template for sinasabi kong maximizing profit, no? Para ma-maximize mo yung profit, kailangan marunong kang pumasok sa ilalim tapos marunong kang umexit sa taas, ganyan-ganyan na naman. So, hindi ako gumagawa ng market timing. And yet, profitable pa rin yung aking portfolio, growing. Especially yung kanyang dividends na nare-receive year over year is growing by the strong double digit. Kasi I'm not maximizing my buying and selling. Kalokohan. I'm maximizing my time in the market. Ano yun? For me, timing the market is always better than timing the market. And yung portfolio ko is broadly diversified. So hinahin ko lang siyang tumakbo ng tumakbo. Then kapag every quarter may nagbago, doon ko siya nire-rebalance, no? Depending on the new material information or financial result na sinasubmit ng mga businesses. Top 5 stocks to buy if you are in for the dividends and you're willing to hold for a year or 2. Hirap sagutin yan, no? May may timeline kung hanggang kailan niya lang i-hold, no? For a year or 2. As a dividend investor, kalokohan yung mga ganyang tanong As much as possible, kapag dividend investor ka and wala namang problema sa business na binili mo, dapat ang holding period mo is matagal, okay? Pero hindi rin ibig sabihin na kapag dividend investor ka, papasok ka sa tinatawag na buy and hold forever. Wala din ganun, no? At any given year, maaaring may magbago sa dividend stocks na hawak mo. Change in management na biglang naging pangit. Competition na natatalo sila, ganon. Blah, blah, blah. And once that happens, kailangan benta mo sila pag kailangan, okay? And switch to other opportunities. And ako personally, wala akong yung mga top 5, top 10 na stocks. Nagbabago siya no? Again, depende sa nire-report ng business. And I think, ayun lang, that concludes my reaction to the Call Financial Market Outlook 2026. And after this, maghanap pa ako ng iba pang, pwede akong mag-react. Limpak na reaction video yung gagawin ko for 2026.